para sabihan si Hari Isikayas na mamamatay ka na. Diba? Imbis na lumakas yung loob, lalong panghihinaan ng loob, lalong lalala sakit. Ano? Kasi sasabihin, mamamatay ka na. Kaya ipunin mo ng pamilya mo. Dahil sabi ng Diyos, mamamatay ka na. O, tapos, umalis na yung propeta. Diba, kung pastor yun, ano kaya pupunta ka sa may sakit, tapos ako, pastor, pupunta sa may sakit, tapos yung may sakit, sasabihin ko, mamamatay ka na. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. You know? Yan ang sabi ko, ano lang naman kasi ang sinabi ng Diyos eh. Wala kang sinabi, pag-pray, di ba? Okay, parang si, sino yun? Sino yun? Yung pinagaling na may ketong, sino ba yun? Yung pinagaling na may ketong? Sino yun? Hindi si Haman. Iba yung si Haman. Si Haman, kontrabida yun. Yung sundalo na pinagaling, may ketong. Tapos pumunta sa Eliseo para pagalingin. Nagreklamo yun eh. Sabi niya, kala ko ba naman, pagpunta ko, iuunat niya ang kanyang kamay at sasabihin, at ako'y magagalingin. Yung pala, palulublubin ako sa ilog ng Jordan ng 7 beses. Naaman. Sinaaman. Alala ko na, sinaaman. Hindi si Haman na. Sinaaman, yun. May mga lingkod ng Diyos na pag pumunta sa iyo, hindi kayo pag-pray, kundi bibigyan ka ng instruction para ikaw ay gumaling. Ayun. Si Kaya, umiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, naging tapat ng baga ako sa iyo. Ginawa ko kung ano yung kalooban mo. Umiyak siya sa Panginoon. Nag-pray siya. Kaya, hindi pa nakakalayo si Propeta Isaiah. Sabi ng Diyos, balikan mo si Hari Isikayas. Sabihin mo, bibigyan ko pa ng, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Yan. Hindi yun pinag-pray ni Isikayas, ay ni Hari Isaiah, ay ni Propeta Isaiah. Sinasabi lang ng propeta kung ano ang sinabi kang Diyos. Walang labis, walang gulang. Kaya kung pinag-pray ni Isaiah, sasabihin ng Diyos, hindi ko naman sinabi, pag-pray mo yun Di ba? Minsan ang Diyos gano'n eh. Sinabi ko bang gano'n? Kung ano lang sinabi kang Diyos, yun lang. Kaya tawag po doon, sa ginawa ni Haring Isikayas, investment. Dapat mayroon tayong investment sa Diyos. Na pagka kailangan mo ang provision ng Diyos, may sasabihin ka, Lord, may ginawa man pag-ako. May naging tapat man pag-ako. Kahit na malayo pumupunta man ako. So maganda yung patutuon ng babae kaninyong kahapon na kahit na nangihiram siya ng pamasahe, maka-attend lang. Nakita naman ng Diyos yung puso kahit nangihiram lang siya. Sabi niya, mayaman ka Panginoon, tapos ako namumutang. Diba? Minsan ganyan eh. Mayaman ang Diyos, pero bakit minsan tayo namumutang? Kasi yung faith natin, hindi natin pinaaandar. Hindi natin pinaaandar. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, kayo'y magiging ulo at hindi buto. Diba? Kayo'y magpapautang at hindi mangungutang. Yun ang pangako ng Diyos ng mga Israelita. Kaya, sabi ni Pastor Andy, kaya ang mga Israelita, hindi namumutang. Hindi namumutang. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Kayo'y ulo at hindi buto. Kayo'y magpapahiram at hindi manghihiram. So, i-apply natin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay sa ngayon, sa lahat ng mga totoong mananampalataya. Hindi lamang
sa mga lehitimong Israelita, kundi sa lahat ng mga nananampalataya tulad ni Abraham. Kaya sabi ni Lord sa mga tao nung siya ay nandun sa bahay ni Zaccheo, si Zaccheo ay isa siyang pagano, pero sabi ng Diyos, lahi rin ni Abraham ang tao. Di ba? Dahil si Zaccheo ay ginagawa niya yung kung ano ang gusto ng Diyos. Minsan pa po tayo pumikit at manalangin. Banal Ama, Diyos na nasa langit, maraming pong salamat sa umaga ito. Ikaw ang mapagpala at mabuting Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng magandang inspirasyon, Panginoon. Ama, patuloy po na bawat isa sa amin ay maging tapat sa iyo na naglilingkod. Magbigay ng lakas, talino, at anumang mayroon kami, Panginoon, na pwede namin maipaglingkod sa iyo, Diyos. Maging tapat po kami. Sapagkat alam namin lahat na ginagawa namin ay hindi masasayang. Ang aming pagpapagal ay hindi masasayang. Ama, pagpalain mo ang mga salita mo ngayong umaga namin pakikinggan at patuloy na magrema ito sa aming mga puso. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Isaiah. Isaiah 42. Sabi po sa verse 5 hanggang 7, Ang Diyos ang lumikha at naglaglag ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong si Yahweh, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa dibdib. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Purihin po ang Diyos, kanyang mga salita. Ito po ay salita ng Panginoon na ibinigay kay Propeta Isaias. Ang tinutukoy po rito sa binasa natin ng kanyang lingkod, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Na sinabi po sa verse 6, Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao. Kaya, hindi lamang Israelita ang binigyan ni Lord ng tipan, kundi nung dumating si Jesus Christ, sabi po sa verse 6, sa pamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao. So wala nang pagkakaiba dyan ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Tayo ay, kaya ang Diyos pare-parehas na ang pagtingin niya sa lahat, maging Hudyo man o mga Hintil. Basta na kay Kristo na, ay wala nang pagkakaiba. Sabi sa Romans chapter 1, verse 17, na ipinahayag na kasulatan ng pagpakawalang sala sa tao ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Hintil. Romans chapter 1, verse 16 and 17. Sabi ng Diyos, ako'y makikipagtipan sa pamagitan mo, ako'y gagawa ng tipan, pakikipagtipan sa lahat ng tao. Kaya, ang Diyos, nung nagbuo siya ng Espiritu, nung nangako siya, nasabi niya, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Joel chapter 2.
sa chapter 2 ng Joel. Sabi ng Panginoon sa chapter 2 ng Joel, verse 8, verse 28, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Isasaysay ng iyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang iyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking spirito, pati sa mga alipin, lalaki at babae. Dadanak ang dugo at magkakaroon ng apoy at makapal na puso. Verse 89, sa panahon yan ay bubuhos ko ang aking spirito pati sa mga alipin, lalaki at babae. So, yan po ay hula ni Propeta Joel na binigay ng Diyos sa kanya. At ito ay nangyari sa New Testament sa Book of Acts, chapter 2. Ayan, chapter 2 din po. Noong dumating ang Holy Spirit. Tingnan po natin sa Acts chapter 2. Yung sinabi ng Panginoon kay Isaias na sa pamagitan ng kanyang lingkod, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, ay gagawa siya ng pakikipagtipan sa lahat ng tao. Kaya yung kanyang banal na espiritu ay ibinuhos niya sa mga tao na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa chapter 2 verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Panginoon, pagkakaluban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko ay magpapahayag ang iyong mga anak, ang iyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa araw na yaon ay pagkakaluban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko ay magpapahayag sila. Ano po ang layunin ng Diyos? Bakit ginawa niya makipagtipan sa lahat ng tao? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit ginawa niya, bakit ibinibigay niya ang kanyang banal na espiritu sa mga tao? Ano ang purpose? Ano ang layunin ng Diyos? Sino ba sa inyo ang tumanggap na ng Holy Spirit? Wala. Walang tumanggap. Ibig sabihin, di pa natutupad sa inyo ang Joel chapter 2 at Book of Acts chapter 2. Sino na po tumanggap ng Holy Spirit? Ano ang palatandaan na tumanggap ka ng Holy Spirit? Bukod doon sa nag-speaking in tongues. Sabi ng maraming ang initial evidence na ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo ay yung nag-speaking in tongues. Pero sa Joel, dito sabi sa Joel, wala nabanggit na speaking in tongues sa Joel. Tama? Tingnan natin ang Joel. Balikan natin ang Joel chapter 2. Pero sabi ng Bible, kailangan sabi sa verse 28, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng iyong mga anak ang aking mga salita. Ayan. Pagka tumanggap ka ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos, ano ang unang sinabi? Pagka tumanggap ka, isasaysay nila ang mga salita ng Diyos.
Malinaw, ano? At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng tao. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ibig sabihin, magsasaysay sila ng salita ng Diyos. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang iyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, magiging visionary. Ang mga young people ay magiging visionary. Pagka nasa kanila ang Holy Spirit, ay magiging visionary. Nagkakaroon ng mga pangitain. Nagkakaroon ng mga vision. Ang taong walang vision, sabi ng Bible, without vision, people will perish. Ayan. Without vision, people will perish. Kaya, sabi ni Haring Solomon, ang taong walang pangitain ay mapapahamak. Ang pangitain ay manifestation niya ng Holy Spirit. Pagka nagkaroon ka ng pangitain at nasa iyo ang Holy Spirit, nagmamanifest na iyo ang Holy Spirit. Amen? Dahil ang mga propeta, nagkakaroon sila ng mga pangitain. Maging si Juan, nagkaroon ng pangitain. Yung mga propeta, nagkaroon ng pangitain. Si Pedro, nagkaroon ng pangitain. Bago niya puntahan si Cornelio, nagkaroon siya ng pangitain na isang kumot na mga iba't ibang klase ng hayop na hindi kinakain, na pinagbabawal ng araw sa Old Testament. At bumaba habang siya ay nandun sa rooftop, bumaba yun mula sa langit at nagsabi ang Diyos, kumain ka. Sabi ni Pedro, kahit kailan, Panginoon, di ako kumakain na. Pero sabi ng Diyos, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ko. Kaya yan, ginagamit din niya ng mga taong kumakain ng kahit ano-ano, kahit bawal. Ibig sabihin, may tumutukoy yun doon sa mga tao na itinuturing na marumi. Na ang Diyos wala nang itinatangin na lahat ng tao kailangan makarinig ng salita ng Diyos para maligtas. Si Cornelio, hindi sapat ang pagiging relihiyoso. Hindi po sapat ang pagiging relihiyoso. Hindi rin sapat yung mapanalanginin. Si Cornelio, mapanalanginin. Si Cornelio ay relihiyosong tao. Hindi rin sapat ang pagiging matulungin. Si Cornelio matulungin. Ayan. Pero hindi ligtas. Kaya kailangan puntahan ni Pedro para makarinig ng salita ng Diyos para maligtas. Sapagkat sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. At nakakapakinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yan ang layunin kung bakit ang banal na Espiritu ay ibinubuhos ng Diyos sa mga tao para ang mga tao, mga kabataan, ay magpahayag ng salita ng Diyos. Upang yung mga tao na hindi pa ligtas ay maligtas. Kahit po yan matulungin, kahit po yan relihiyoso, kahit yan mapanalanginin. Pero pag hindi yan nakarinig ng salita ng Diyos, walang tunay na pananampalataya, hindi siya ligtas. Amen? Dahil ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng gawa, upang walang may pagmalaki ang sinuman. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kayo naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi dahil sa inyong mga gawa upang walang ipagmalaki ang sinuman. Yan. At magkakaroon lamang ng pananampalataya ang tao
kung may nangangaral tungkol kay Kristo. At kung nakarinig na ng salita ng Diyos ang tao, sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Sabi ni Pablo kay Timoteo, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang kasulatan ay nagpapahayag ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tama, ano? At kung paano, mula sa pagkabagos, hindi mo magagawang magturo at mangaral ng salita ng Diyos. Iba yung nagte-testimony ka lang. Amen? Kasi ang testimony, yung nagpapahayag ka lang ng karanasan, hayag ka ng salita ng Diyos. Hindi yun, tapos sabi doon, nagtuturo ka ng salita ng Diyos, nangangaral ka ng salita ng Diyos. At sabi ni Pablo, ito ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Iyon ang pangunahing layunin ng Diyos kung bakit ibinuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng tao at nakikipagtipan sa pamagitan ni Jesus Christ. Nakipagtipan ang Diyos sa lahat ng tao. Yan. Sa Joel chapter 2, wala tayong mababasa na bakit sinabi ng Diyos na isasaysay ng inyong mga anak ang aking salita. Ang Diyos, kaya nagbigay siya ng iba't ibang wika. Para doon sa mga lugar na hindi alam ang wika. Halimbawa, tayo, Bicol. Pupunta tayo ng Ilocos. Di ba? Hindi natin masyado, hindi tayo, mag-Bicol ka doon, hindi ka maintindihan. Di ba? Mag-Bicol. Kaya, may lingwahe tayo na maintindihan nila. Gagamit ka ng Tagalog o kaya English. Di ba? Para maintindihan nila yung wika. Kaya ang Diyos nagbigay ng iba't ibang wika. Doon sa Book of Acts, nagsalita ang mga tao roon, ang mga lingkod ng Diyos, mga alagad, ang mga Kristiyano, sa mga wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo, na kung saan yung mga tao nandoon ay may iba't ibang wika sila na nasalita ng mga tao. Kaya naintindihan ng mga taong nandoon, yung mga nasa Cappadocia, nasa Espanya, yung mga galing sa Espanya, galing sa Italy. Yeah. Naintindihan nila kasi nagpahayag sila ng salita ng Diyos ayon sa wika na naiintindihan ng mga taong nandoon. Amen? Medyo po ba kayo? Hindi yung prayer in tongues. Iba yung prayer in tongues. Kasi ang prayer in tongues, yung nakikipag-usap ka sa Diyos gamit ang ibang wika. Nakaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Ang Diyos na intindihan ka. Okay. Ngayon, pag nandoon ka sa lugar na hindi na iba ang wika, pwede mag-manifest ang Holy Spirit sa iyo at magbibigay siya ng wika na gagamitin mo para maintindihan ka ng mga tao nandoon. Yan ang ibig sabihin. Kaya, sabi, ang mga anak nyo ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Ang salita ko. Ngayon, tayo. Punta tayo sa lugar na hindi nila alam ang wika natin. Magturo ka sa Ilocos na Bicol ang salita mo. Hindi ka maintindihan. Amen? Hindi ka maintindihan. Yan. Magpunta ka. Kaya, ang Diyos magbibigay ng para makapagpahayag ka ng salita ng Diyos. Sabi pa, ito ang pangunahing rason, dahilan kung bakit ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu.
Kaya pagka binuhos na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, nasa iyo na ang Holy Spirit, binigay sa iyo ng Panginoon, iyon ay guarantee na nakipagtipan ng Diyos sa iyo. Di ba sabi sa Bible, ang Holy Spirit ay guarantee. Yan. Guarantee yan. Na ang Diyos nakipagtipan sa iyo. Ngayon, sapagkat ang Diyos ay nakipagtipan sa iyo, mayroong ipagagawa ang Diyos sa iyo. At ang pinagagawa ng Diyos sa atin, ang pinaka-supreme na gawain na pinagagawa ng Diyos sa atin, magpahayag ng salita ng Diyos. Magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi ka tinawag ng Diyos para maupo lang. Amen? Ito, kung ito, tingnan po natin, ano sabi rito? Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng iyong mga anak ang aking mga salita. Tayo po ay nasa huling araw. Kaya ang Diyos, gusto niya lahat ng tao makarinig ng salita ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak. Hanggat walang naririnig ng salita ng Diyos ang tao, hindi siya magsisisi. Amen? Hindi siya magsisisi sa kasalanan. Kaya si Juan, sabi naman sa Juan, sabi sa Matthew, na mayroong isang sumisigaw sa ilang na nagsasabi, magsisi na kayo sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Kaya, si Juan, nagsisigaw sa ilang, nangangaral ng salita ng Diyos. Walang microphone, pero maraming nakarinig. At yung mga nakarinig kay Juan, lumapit kay Juan at nagpabautismo. Pero sabi ni Juan, sino sa inyo ang nagsabing tumakas sa kapahamakan darating? Ipakita ninyo sa inyong mga gawa na kayo'y nagsisisi. At huwag niyo ipanahas na kayo'y mga lahi ni Abraham. Sapagat mula sa mga batong ito, ang Diyos ay makakalikha ng mga tunay na anak ni Abraham. Nakaamba na sa ugat ng punong kahoy ang palakol. At sino anumang punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti ay puputulin. Narinig ng mga tao, kaya nagsisi sila, hawak din sila. Tayo po ay nasa atin yung privilege dahil tayo nakarinig ng salita. Holy Spirit, wala ka pang tatak ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ka pa kabilang sa sambahayan ng Diyos. Amen? Basahin natin ang episo. Kung ano ang guarantee ng Espiritu ng Diyos. Chapter 1, verse bayan ng Diyos. Tingnan po natin, napakaganda. Kayo may naging bayan ng Diyos na kayo'y manalig. Ayan. Matapos na marinig ninyo ang salita ng katotohanan. Kaya ang pananalig ay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Excuse ko. Napakaganda ng salita po na yan. Sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Amen? Salamat kagaya po. Sabi dito, kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak na pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan, guarantee, katibayan na mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Kaya gaano kahalaga ang banal na Espiritu. Kaya naman pa lang kay Propeta Joel, ipinangako na ng Diyos. Amen. At dumating yung Holy Spirit nung si Jesus ay nakabalik na sa langit. Di ba?
At sinugo niya ang Espiritu Santo bilang gabay, bilang patnubay natin, tagapagpaalala, tagapagkumport, amen, tagapagturo. Amen. Kaya wag po natin babaliwalain ang Holy Spirit. Ako po, ano man alam ko sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Nung ako'y bago pa lang ng mananampalataya, wala akong desire o kaalam-alam sa ganito. Nung bago pa lang ang Kristiyano. Pero nung naranasan ko ang Holy Spirit, nagawa ko. Kaya hindi sa talino, hindi sa galing, hindi sa aking lakas, hindi. Kung wala ang Holy Spirit, hindi mo yan magagawa. Amen? Kaya ang pangunahing layunin po ng Diyos kung bakit ibinigay niya ang Holy Spirit at nagipagtipad siya sa atin. Abutin natin, maabot natin ang mga tao wala pa sa Diyos. At ipahayag ang salita ng Diyos. Responsibilidad po natin na. Responsibilidad. Nasa atin yung privilege. Pero may kaakibat na responsibilidad. Halimbawa, sa ganito, sa fellowship, sa praise and worship, nakaramdam ka na parang nagtayuan ang balahibo mo, tapos ikaw ay speaking in tongues. O kaya na-slate ka, maraming ganyan, na-slate, pag namilians, natumba. Pero yung manifestation nun, nakikita. Amen? Nakikita. Iba yung naranasan mo lang doon sa gathering, doon sa fellowship. Iba yun. Kaysa yung nag-iisa ka na lang. I mean, wala ka na sa fellowship. Ayan. Nagmamanifest ba yung Holy Spirit? Kasi kahit nag-iisa ka na lang, nasa iyo ang Holy Spirit. Hindi lang nararamdaman, nagmamanifest. Nakikita yung manifestation ng Holy Spirit. At nagpapahayag, sabi ng Bible, nagpapahayag ang salita ng Diyos. Ano pa ang rason para bakit ibinuhos ng Lord ang Holy Spirit? Yan na, magkaroon ka ng issue, magkaroon ka ng panaginip. Marami po ako nung bago pa lang ako sa Panginoon. Dahil nabasa ko ang salita ito. May mga panaginip ako. Na yung mga panaginip ko noon, napuntahan ko. Sabi ko, parang nakita ko na itong lugar na to. Parang nakapunta na ako dito. Pero misa ko lang napuntahan. Naalala ko na panaginipan ko talaga. Di ba? Misa may mga tao ka napapanaginipan na hindi mo naman kilala. Di ba? Pero may panahon na makikita mo siya. Ano ang kaibahan ng vision sa panaginip? Kasi dalawa sinabi, pagka bumabasa yung Holy Spirit, mayroong panaginip at mayroong pangitain. Ano ang kaibahan ng panaginip sa pangitain? Ano, magkaiba yan? Magkaiba ba yan? Yung panaginip, natutulog ka. Kagaya si Joseph, natutulog. Ano? Si Joseph natutulog. Nagkaroon ng panaginip. Ayan. Pero si Pedro, nagpapahinga lang sa rooftop. Nakakita siya ng isang kumot na punong-puno ng iba't ibang klase ng hayop. Yun ang pangitain. Yung pangitain, gising ka pero mayroon ka nakikita mga kamangha-manghang bagay, kagilagilalas na bagay galing sa Diyos. Yun yung pangitain. No? Alam niyo na ngayon ang pagkakaiba. Si Joseph,
na naginip, pero yung panaginip niya nagkatotoo. Amen? Si Pedro, nagkaroon ng pangitain, nagpapahinga lang siya noon, hindi siya tulog. Si Juan, pangitain din, yung sa Patmos, nung tinapon siya sa Patmos, nakakita siya ng mga halimaw, ano? Nakakita siya ng mga anghel, nakakita siya ng mga dragon, nakakita siya ng babae nakasakay sa dragon. Ayan. Pangitain nyo. Nakakita siya ng mga sampung ulo na may 7 sungay. Ayan. Nakakita siya ng kordero. Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa. Nakita niya ang bagong Jerusalem. Yun ay pangitain. At yung pangitain na yun ay nagpapahayag ng mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay tulog ka na nangungusap ang Diyos sa iyo. Nagsasalita ang Diyos sa iyo at nagpakita ang Diyos sa iyo ng mga bagay na mangyayari. Ako po, naranasan ko, ako panaginip, na ako ay, minsan na ikwento ko na panaginip ko, umakit ako sa mataas na bundok. Marami, ang pagsakat sa mataas na bundok, mahirap. Lalo na yung isa ko, sa akyatin mo yan, maraming bato dyan na matitigas. Tapos mga bagay. At nung ako po ay nasa kalagitnaan na daw at namamahinga ko dahil pagod na, biglang bumaba yung isang malaking aklat na nakasisilaw. Yung aklat na yun. At mayroon akong tinig na narinig. Sabi ng tinig, ipagpatuloy mo sapagkat malapit na maghukom. Yun. Patapos, nagising na. Malinaw na panaginip. Yan ba galing sa Diyos? Amen. Kasi walang magsasabi na malapit na maghukom. Diyos lang ang magsasabi. Sabi niya, ipagpatuloy mo sapagkat malapit na maghukom. Panaginip yun. Narinig ko ang tinig. Pangitain naman. Para marinig mo. Ang pangitain, yung marinig mo ang Diyos na hindi ka tulog. Hindi ka panaginip. Yung sasabihin ng tinig na umuwi ka na sa inyo, ayusin mo ang pamilya mo. Napakalinaw sa akin. Kaya, hindi na ako nagdalawang isip. Umuwi na ako. Pero nagtanong pa ako, ikaw ba yan? Hindi na naulit. Maganda ang mga salita na maririnig mo lang yan kung nasa ano ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Makakarinig ka. Kahit ang mga propeta, nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Hindi na lang nakikita ang Diyos, pero naririnig. Amen. Kaya kung wala, sabi sa Bible, ang mga espiritual na bagay ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya pag hindi ka espiritual, hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos. Ayan. Kahit 10 taon ka nang naupo sa church at nakikinig, di mo yan maintindihan pag hindi ka ginagabayan ng Holy Spirit. Pag uwi mo, the same ka pa rin. Walang pagbabago. Amen? Pag uwi mo, galing sa church, ganun ka pa rin. Walang pagbabago. Pero pagka Holy Spirit, nasa iyo, naranasan mo, nanahan sa iyo, may pagbabago sa buhay mo, naintindihan mo ang salita ng Diyos. At dahil naintindihan mo ang salita ng Diyos, pinaniwalaan mo at sinusunod mo ito. Yan ang dahilan kung bakit ibinubuhos ng Diyos ang Holy Spirit. Maraming Kristiyano, pag uwi sa bahay, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ang tawag doon ay membership. Member ka lang sa church. Pero kung wala kang pagbabago, ilang taon ka na, 10 taon, 15 taon, wala ka pa rin pagbabago sa buhay, hindi ka pa totoong mananampalataya. Hindi ka pa totoong nabago ang buhay. Sa church,
pwedeng maging member na hindi ligtas. Naniniwala po ba kayo dyan? Sa church, pwedeng maging member na hindi ligtas. Pero sa kaharian ng langit, hindi ka pwedeng maging member kung hindi ka ligtas. Dahil lahat ng pag-aari ng Diyos ay may banal na Espiritu. Amen? At ang banal na Espiritu ang nagbabago sa buhay ng tao. Tingnan po natin. Yan pa ang isang rason kung bakit ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga tao. Titus chapter 3 verse 5. Tingnan po natin sa Titus. Chapter 3 verse 5. Ano po ang sabi? Kaya hindi po yung sapat na pag nasa church ka, maingay ka, na nag-experience ka, pero pagdating mo sa labas, wala kang pagbabago. Pero, gusto, malaking katanungan sa isang Kristiyano. Ano ba sabi? Verse 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa nating ginagawa, sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung wala ka pang pagbabago sa buhay, tapos matagal ka ng Kristiyano, wala sa iyo ang banal na Espiritu. Malinaw ang sinasabi ng kasulatan, di ba? Iniligtas niya tayo. Kaya yung pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo, ligtas. Ng isang tao na bago ang buhay sa pamagitan ng Espiritu Santo ay ligtas. Ligtas. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mga gawa. Kaya sabi ko kanina, kahit matulungin ka, kahit relihiyoso ka, kahit mapanalangin ka, pero hindi ka ligtas kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya si Pedro nung pumunta kay Cornelio at nangaral ang salita ng Diyos, bumaba ang Espiritu Santo. Amen? Basahin niyo ang Gawa, chapter 10. Basahin niyo ang Gawa, chapter 10. Tingnan po natin. Sa chapter 10 verse 24, pasadahan lang po natin. At nagsalita si Pedro ngayon lubusan kong natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pagkasundo sa pamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang mangyayari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon. Ay gumawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginagawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman siya ay ipinapos nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, napakita siya hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang una ay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag
na ang bawat nanalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang na bautismohan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo pagkat hiniling nila kay Pedro na manatili roon at ilang araw. So makikita po natin na kailangan maranasan ng mga tao na nandoon sa bahay ni Cornelio ang Holy Spirit. Kahit si Cornelio ay mabait na tao, matulunging tao, mapanalagining tao, reliyosong tao, pero kailangan na pagbaba ng Holy Spirit sa kanila. Amen? At sila ay nagpabautismo. Kahit di mo na ang tao, kahit di mo pilitin, pabautismo ka na. Pero pagka inudyukan niya ng Holy Spirit, magpapabautismo yan. Di na kailangan na pilitin mo magbautismo ang tao. Ayan. O kaya yung sa panahon ni Juan, kung saan lumapit yung mga tao kay Juan. Di ba? Kung saan lumapit ang mga tao kay Juan para magpabautismo. Hindi tayo namimilit magbautismo para lang madagdagan ang membership. At madagdagan yung form, yung mga membership form. Hindi yun. Ayan. Kailangan maranasan ng mga tao ang galaw ng Banal na Espiritu. Kasi doon nakasalalay ang pagbabago ng tao. Amen? Hindi kaya ng tao magbago sa kanyang sarili lang. Hindi kaya. Ayan. Maraming Kristiyano hanggang ngayon sa bumiro pa din, sugarol pa din, pero sinungaling pa rin. Di ba? Hindi na bago ang buhay. Ano? Oh. Kailangan ng Holy Spirit. Kailangan ng Holy Spirit. At pag walang pagbabago, walang kaligtasan. Malinaw. Pag walang pagbabago, walang kaligtasan. Ito po, ang Diyos ay hindi po nagbibiro ang Diyos. Kaya yun ang dahilan para ang tao maligtas at ang tao mabago ang buhay. Ang nagbabago sa tao, ang Holy Spirit. Ang naglilinis sa buhay ng tao, ang Holy Spirit. Kaya lang may mga tao na hindi nababago kahit lagi yung presence sa Diyos. Bakit? Ayaw man isuko ang sarili sa Diyos. Ayaw ibigay ang lahat ng kanyang mga ginagawa, hindi sinusuko sa Diyos. Dapat sinusuko ko yan sa Diyos. Siya sabi mo, Lord, ayaw ko na nito. Nagkakasala ako sa iyo, hindi kita nabibigyan ng kaluguran. Ayaw ko na nito. Alisin mo to sa akin. Amen? Kung sinasakong hangad mo na ang Diyos ay mapaluguran at may mga bagay na nakatalikala sa iyo at hanggang ngayon yun pa rin ang ginagawa mo kahit matagal ka ng Kristiyano, hingin mo sa Diyos. Lord, isinusugo ko ang buhay ko sa iyo. Baguhin mo ako. Pagkalooban mo ako ng banal na Espiritu. Malinaw ang ating pinag-aaralan. Ang Holy Spirit ibinuhos ng Diyos para ang tao ay magpahayag ng salita ng Diyos. Para ang tao mabago ang buhay. Para ang tao maging pag-aari ng Diyos. Yun ay guarantee na ng tao ay pag-aari ng Diyos. Wala ka nang hahanapin. Kaya ngayon, mapapatunayan mo na sa iyo Holy Spirit kasi may pagbabago sa buhay mo. Amen? At nakapagpapahayag ka ng salita. Kaya hindi mo magawa magpahayag ng salita ng Diyos kasi guilty ka. Amen? Tama? Guilty ka. Kung ang sarili mo, di pa bago, tapos mangangaral ka ng pagbabago. Di ba? Guilty ka. Usipin ka ng konsensya mo.
Kaya sabi ni Pablo, mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya. Amen? Yan. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya. Ibig sabihin, pag di ka inuusig ng konsensya mo, hindi ka guilty. At wala kang ginagawang masama. Dahil ang Holy Spirit ang magpukontrol sa iyo. Ang Holy Spirit ang magpukontrol sa iyo. Hindi lamang natin naririnig ang salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na buhay natin ay baguhin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon at sa salita po ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po ito ngayon. Minsan po, may kapitbahay kami namatay dahil nagkasakit sa baga. Siya ay binutasan sa tagiliran dahil may tubig yung baga. Nasa Maynila ako noon, nasa Makati. Bago niya namatay, umuwi ako. Tapos nakita ko na sa labas ng bahay, nakaupo lang. At sabi ko, pwede ba kita pag-pray? Hindi siya umimik. Walang sinabi na gusto ipag-pray. Hindi ko na ipag-pray. Nung nandoon na ako bumalik na ako sa Makati, pagkalipas ng isang linggo namatay. Ang laki ng kalungkutan ko. Ang laki lungkot ko. At nandun ako sa trabaho, tumutulo ang luha ko. Kasi yung tao na yun, hindi ko man lang napagsabihan bago mamamatay. Magigilty po tayo. Ako nagilty ako nung namatay yung tao na namatay siya na hindi ko malaman na napagsabihan. Kahit ipag-pray, hindi ko na ipag-pray. Kasi inihintay ko na magsabi, sige pag-pray mo. Kasi kung nagsabi siya, sige pag-pray mo, ibig sabihin may pananampalataya siya. Kaya hindi ko na ipag-pray. Tumulo yung luha ko, umiyak ako, nandun ako sa trabaho, nag-iisa lang ako. Nag-text si Serding, sabi na, patay na si Chuk Noel. Patay na si Chuk Noel. Nalungkot ko. Ang Diyos, hindi po natutuwa na may namamatay na hindi ligtas. Ang Diyos ay nalulungkot din kapag may mga taong namamatay na hindi ligtas. At tayo po ay instrumento ng Diyos para magsabi, magpahayag sa mga tao na hindi maligtas bago mahuli ang lahat. Kaya yan po naging karanasan ko. Kaya nung mayroon ding isang tao roon na nagpapadyak at nagkasakit sa kidney, pati sa baga, nangayaya. Siniral ko na, pinuntahan ko na, pinatanggap ko sa Panginoon. At gusto niya na lagi ko siya pinapuntahan. At nung di ko na siya napuntahan, namatay. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na nakarinig siya ng salita ng Panginoon. Mayroon din doon na-stroke. Palagi naka-wheelchair. Ang tawag sa kanya ay Nugin. Si Nugin. Pinuntahan ko at pinasinira ng salita ng Diyos. Makalipas ang ilang taon, namatay. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at makapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, kung sasabihin ko na ang masama, kung sasabihin ko na ang masama ay mamamatay siya dahil sa kasamaan, ngunit di mo siya sinabihan, sisingilin ko sa iyong mga kamay ang kanyang dugo.
Ngunit kung siya ay pinagsabihan mo, pinagpahayagan mo ng salita ng Diyos, hindi nagbago, wala kang pananagutan. Pero kung namatay siya na wala kang sinabi, may pananagutan ka. Kaya po ito ang rason kung bakit ibinuhos ng Diyos ang Holy Spirit sa kanyang iglesia, sa mga tao, para tayo maging instrumento. Panahon na po na paggamit tayo sa Diyos. Paggamit tayo sa Panginoon. Tama ang magbigay, ang tumulong ng material na bagay, financial sa tao. Pero nagagawa yan ng mga hindi Kristiyano. Mahalaga pa rin na magsalita ka tungkol kay Kristo at mangaral ang salita ng Panginoon tungkol sa pananampalataya. Pangalawa na lang yung pagbibigay. Pangalawa na lang yung pagtulong. Si Jesus, nangaral muna siya sa mga tao bago niya pinakain. Amen? Bago siya gumawa ng himala para pakainin ang 5,000 kataong kalalakihan at 4,000 kalalakihan bukod sa mga bata at mga kabataan. Pero pagkatapos na magpakain si Jesus, wala na nasunod. Amen? Puro na pangangaral ng salita ng Panginoon. Marami ang hindi nanatili sa Panginoon. Hinahanap lang si Jesus kasi nakakain sila, nabusog sila. Kaya sabi ni Jesus, kaya nyo ba ako hinahanap kasi nabusog kayo? Nang wala nang ibinigay na tinapay si Jesus, wala nang ibinigay na isda, hindi na sila sumunod. Amen? Pupuntik noon, libo-libo ang sumusunod kay Jesus kasi si Jesus gumawa ng himala, nagbuhay ng patay, nagpagaling ng mga keto, nagpadilat ng bulag, nagpalakad ng lumpo, nagpakain sa libo-libong tao. Ngunit, nung natapos yung gawain na yun, kuntik na lang ang nanatili at sumunod kay Jesus. Kasi lahat ng tao nakatingin sa material, nakatingin sa physical, walang spiritual. Higit natin pahalagahan ang spiritual sa buhay natin. Kasi sabi ng Bible, sabi ni Jesus, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang lahat ng bagay lilipas. Lahat na mayroon tayo, lilipas yan. Pero ang salita, alam niyo ba, ang babaunin lang naman natin pagdating sa kabilang buhay, salita ng Diyos. Yung pananampalataya natin. Amen? Hallelujah. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo. Hindi ko na po kayo papuntahin sa unahan. Diyan po sa inyong kinatatayuan, kausapin niyo ang Diyos. Manalangin po tayo, manalangin po kayo. Kausapin niyo ang Panginoon. Hilingin niyo ng banal na Espiritu ay lumuhog po sa atin. Lumuhog sa inyo. Sabi na ni Jesus, kung kayong mga ama sa lupa, bagamat masama, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na sa langit na humingi ng kanyang Espiritu. Pag hindi po tayo pinanahanan ng banal na Espiritu, ibang Espiritu ang mananahan. Mas maganda na ang Espiritu ng Diyos ang manahan sa atin kaysa Espiritu ng masama. Sige po, mag-pray po tayo. Hallelujah. Kausapin po natin ang Diyos. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong ginagawa. Hindi kayo pag-chichismis ng Diyos. Sabi ng Bible,
Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Glorify your name, Jesus. Glorify your name, Jesus. Glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sabi niyo po ang Panginoon. Kasapin po natin si Lord. Kasi naman lumalapit sa Kanya, hindi na itataboy. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama na nasa langit, wala nang hihigit pa sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lagi mo kami pinagbibigyan, pinagtsatsagaan, pinagtitiisan. Kayo ang nakasisiyasat at nakakaalam ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang nagmulat sa amin, ang nagmulat ng aming mga mata para makita ang katotohanan. Sa pamagitan ng salita ng katotohanan, kayo pinahayag. Kami ay nagkaroon ng pananampalataya na nagdudulot ng kaligtasan. At ang garantiyan na kami ay pag-aari mo at nabago ang buhay namin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kailangan po namin, O Diyos, kailangan po namin sa iglesyang ito ang panahanan mo ng Banal na Espiritu. Ang laging manahan sa buhay po namin ang Banal na Espiritu. Hindi lamang sa panahon na kami nagtitipon, hindi lamang sa panahon na kami ay nagsasamba, kundi sa lahat ng panahon, maging sa aming pag-iisa, saan mo kami mapunta. Panginoon, ang Banal na Espiritu ay laging lumug sa amin. Lagi kami panunahan, gabayan, panahanan ng Banal na Espiritu. Ito ang layunin mo, Diyos, kung bakit ibinuhos mo sa lahat ng tao ang Banal na Espiritu. Upang makapagpahayag kami ng banal na salita mo, at bilang patutuo may pagbabago sa buhay po namin. Hallelujah. Kahit na hindi kami magsabing na bago ang buhay namin, kung nakikita sa amin ang pagbabago, ito na ang magsasalita.
sa pamagitan ng iyong banal na salita at ng banal na Espiritu na bago ang aming buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na to sa iyong mga salita. At tunay, Panginoon, na makapangyarihan, higit na matalas kaysa limang tabak na magkabilaing talino. Na ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng Espiritu at ng mga utak sa buto at sa mga kasukasuan nito, Panginoon. At nakatatawa ng lahat ng iniisip at binabalak na tao. Sa iyo kami magsusulit, Panginoon, pagdating ang tamang panahon. Ama na nasa langit, ilag mo sa aming puso ang masiding pagnanais na ikaw ay ipagsabi sa maraming tao. Ilagay mo sa aming puso ang masiding pagnanais na ipahayag ka sa mga tao. Ang mga salitang narinig namin at natutunan, Panginoon, ay may bahagi namin sa iba, lalo na sa mga hindi paligtas. Maaring may mga taong nananangan sila sa kanilang mga mabubuting gawa, pero hindi sila tiyak sa kanilang kaligtasan. Maaring may mga tao na diboto sila sa kanilang reliyon, pero hindi sila tiyak sa kanilang kaligtasan. Maraming tao na nag-aakala na sa pamagitan ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sila ay ligtas. Pero akala lang nila yun. Kung wala silang naririnig na salita ng Diyos tungkol kay Kristo, hindi sila magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. Ama na nasa langit, tulungan mo po kami, Panginoon, na kami maging masipag sa paglilingkod at sa pagpapahayag, sa pagdadala ng mabuting balita upang ipahayag sa mga tao. Hallelujah. Sinabi mo sa iyong mga salita na kami magpakarani. Marami ang hinog na mga anihin, ngunit kulang ang mga manggagawa. Kaya ako nananalangin, O Diyos, na magpadala ka at gumawa pa ng maraming manggagawa mula sa iglesyang ito, Panginoon. Mag-raise up ka, Panginoon, ng mga manggagawa sa iglesyang ito. Mag-raise up ka ng mga pastor sa iglesyang ito. Mag-raise up ka, Panginoon, ng mga mananaral at tagapagturo ng iyong mga salita sa iglesyang ito. Hallelujah. Dahil sa iyo naman nagmumula ang lahat ng kaloob na espiritual. Dinadalangin ko ang iglesia ito, Panginoon, na lalo mong patapagin, lalo mo, Panginoon, patibayin ang iglesia ito. At ang pundasyon ng pananampalataya ng iyong mga anak na hindi maging ampaw, hindi maging sulit ito, Panginoon. Na anumang unos, anumang bagyo ang dumating, anumang pagliglig, lakas ng pagyanig ang dumating sa buhay ng bawat isa, ay hindi may guguho, hindi babagsak, hindi magkukulaps, hindi mawawala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, huwag matulad ang iyong iglesia sa isang building na dinaanan ng malaking baha at ito'y bumagsak. Hindi namin alam kung kailan darating ang mga pagsubok sa buhay. Hindi namin matalastas, hindi namin mapagtanto kung gaano kalakas ang mga pagsubok na maaaring danasin. Ngayon pala dinadalangin ko, Panginoon, na patatagin mo, Panginoon, ang bawat isa. Na kung dumating man ang mga pagsubok, wala pong mawawala sa iyo. Wala pong
wala pong titiwalag sa iyo, Panginoon. Walang madadaig ng pagsubok. Walang maigugugo, Panginoon, ang pundasyon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Isinasamo ko ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Huwag mangyari na ang iyong iglesyang tinayo ay nakatayo lamang sa ibaw sa buhanginan, kundi ito'y nakatayo sa bato at sa malalim, Panginoon. Ikaw ang mataas at madakila, maluwalhati at maparangalan sa iglesia ito at sa aming buhay. Ikaw ang madakila, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.